DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Tigilan niyo na ang paghamak sa akin! Oo! Marumi nga ang pinanggalingan ko! Marumi rin ang ginawa ko! Ngunit ako na putik! Alag-ahon sa inyo! Na sa bawat himaymay ng laman, ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Nabili ko ng Pride detergent na inutos ni inay. Uuwi na ako. Aba, si Aling Luring itong makakasalubong ko. Mabati nga. Aling Luring, Ay! magandang hapon ho. Oh, ikaw pala, Moncheng. Magandang hapon din. Ano kailangan mo? Binati ko kayo ng masalubong ko dito sa daan. Oh. Kasi kukumustahin ko sana kayo eh. Ay, ayos naman ako. Awa ng Diyos, hindi nagkakasakit. Bakit? Kasi hindi ko kayo nakita sa kasal ni na Miguel at Medina nung 1 linggo. Kaya kinukumusta ko kayo. Talagang hindi ako nagpunta doon dahil ayoko. Hindi ko gusto yung babaeng pinakasalan ng anak ko. At alam niya yun. Pero, pinili pa rin niya ang babaeng yun kaysa sa akin na kanyang ina. Sabagay, nakakasama talaga ng loob yun dahil kayong ine. Mabuti ka pa nga. Naiintindihan mo ako. Pero kasal na ko sila. Kaya sana, tanggapin nyo na lang. Ay, hindi! Kahit kailan, hindi ko matatanggap ang Medina na yon. Tandaan mo yan, Moncheng. Mukhang hiyang ka sa pag-aasawa, Miguel. Medyo tumaba ka eh. 2 weeks pa lang kayong kasal ni Medina. Alam mo kasi, pare, ang sarap magluto ni Medi. Kaya laging maraming kain ko. Mahusay din mag-asikaso. Noy, pre. May ibabalita nga pala ako sa'yo. O, yan na yan. Nakasalubong ko si Aling Luring nung nakaraang linggo. Kinumusta ko? Alam mo, matindi pa rin ang galit niya sa inyo, pre. Si inay talaga. Hindi pa rin ako maunawaan. Sabi pa nga niya, kahit kailan daw, hindi niya matatanggap si Medina. Nagdesisyon na ako. Hahayaan na lang muna namin siya. Siguro naman, lilipas din ang galit niya. Lalo na pag nakitang paligaya naman pagkasama namin ni Medi. Kasi bigyan niyo kaagad ng apo, pre. Sa palagay ko, kapag may apo na si Aling Luring, huhupa na ang galit niya. Oh, Medina, bakit malungkot ka? Hindi mo ba nagustuhan ang pasalubong ko sa'yo? Gusto naman, kaya lang... Kaya lang ngayon, oh. Nakasabay ko sa palengke ang nanay mo. Binati mo? Oo, katabi ko siya eh.
Kaso, sinigawan niya ako. Ha? Kung ano-anong masasakit na salitang sinabi sa akin. Pinikot lang daw kita. Kaya mo ako pinakasalan. Iyang-iya ako sa mga tao, Miguel. Medi, pasensya ka na sa nanay ko, ha? Magbabago din siya. Siguro paglipas ng panahon. Basta, ituloy lang natin ang maganda nating pagsasama. Talaga, pre? Magkakaanak na kayo ni Medina? Oo, paring Monching. Magdadalawang buwan na raw ang tiyan niya, sabi ng doktor. Very good, pre. Baka pagkapanganak niya, humupa na rin ang galit ni Aling Luring. May apo na siya eh. Sana nga, pare. Ayoko rin naman na galit sa amin ang mga magulang ko. Siyempre, mahal ko rin ang nanay ko. Oh, mangyayari din ang gusto mo, pre. Hintayin mo lang. Oh, edi papasada ka ngayon. Siyempre naman. Lalo ako magsisipag ngayon sa pagkayod. Dahil magiging tatay na ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, bakit narito kayo? Nay, narito po ang apo ninyo. Ano? Opo, Nay Loring. Heto po siya, oh. Lalaki po ang apo nyo. Hindi ako interesado sa batang yan. Nay, hanggang ngayon ba naman galit pa rin kayo? 1 taon na kaming kasal ni Medina at may apo na kayo. Pakailam ko. Hindi naman po ako nagkamali sa desisyon ko. Maayos naman ang buhay namin mag-asawa. Nagmamahalan po kami ni Miguel, Inay. Hoy! Pwede ba wag mo ko matawag-tawag na inay? Ha? Kahit kailan, hindi ko matatanggap na manugang ang isang patay gutom na putik na tulad mo. Umalis na nga kayo rito! Bakit malungkot ka, Miguel? Nahihiya ako sa iyo, Medina. Dahil sa mga sinabi ng nanay ko. Alam ko, hindi ka man nagsasalita pero nasaktan ka. Oo, aaminin ko. Saktan ako. Pero dahil narito kayo ng ating anak, kaya naiibsan ang sakit na yun. At nasasabi ko sa akin sarili, hindi ako dapat sumuko. Medi, Kaya sana, huwag kang mawawala sa tabi ko, Miguel. Huwag mo kaming iiwan ng ating anak. oo. Hinding-hindi ko kayo iiwan. Magkasama tayong lalaban. Sobrang bait talaga ng asawa ko, pare. Napagpapasensya niya ang nanay ko. Oo nga, pare. Swerte mo talaga kay Medina. Maganda na, mabait pa. Etika, may iba nga pala ako. Kailan ba ang binyag ng anak ninyo? Sa susunod na linggo, pare. Kaya maghanda ka na ng panregalo sa inaanak mo, ha? Oo ba? Basta maghanda ka na rin ng pangtoma natin.
ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang himbing ng tulog ng apo ko ah. Hindi na malaya ng pagdating ng kanyang lolo. Oo nga ho, itay. Maging ang paghalik niyo sa kanyang paa. Oh, kumusta na kayo? Mula nung binyag hindi na ako uli napadalaw dito. Maayos naman po kami. Yun nga lang, mula nun parang napapadalas na po ang pag-inom ng alak ni Miguel. Ha? Bumalik siya sa dating bisyo? Ay, hindi naman po. Wala naman siyang ginagaso sa mga pinupuntahan nilang inuman ni Monching Kausapin mo siya na maayos, anak. Hindi na siya dapat magbalik sa bisyo niyang paglalasing. Tama na yung minsan, dahil baka ang alak pa ang sumira sa maganda niyong pagsasama. Tama si Mang Bebong, Medi. Mukha kasing nababarkada na naman si Miguel. Hindi naman lagi, Olga. Kapag nayayaya lang ni Monching. Pero dapat, matuto rin siyang tumanggi. Katulad ngayon. Alam mo ba, nakita ko sina Miguel at Monching. May mga kainuman doon sa lugar namin. Ano? Dapat namamasada siya ng tricycle ngayon Baka iniwan niyo yung trabaho dahil sa alak. Nako, hindi na maganda nangyayari, Medi. Kaya pagsabihan mo na yung asawa mo. Oh, Medi, agad gising ka pa. Ating gabi na. Alam mo namang mula nang ikinasal tayo, hindi ako natutulog sa gabi hanggat wala ka pa sa bahay. Pasensya na, medyo nagkayayaan si paring Monching. Kaya ba hindi ka namasada? Bumasada ako Gaya lang, nasira yung tricycle kaya umuwi ako ng maaga. Bakit ka ganyan, Miguel? Bakit? Nagsisinungaling ka na sa akin. Yan bang bunga ng alak? Medina. Kaninang hapon ka pa nakita ni Olga na nakikipag-inuman doon sa may lugar nila. Kayo ni na Monching. Sabihin mo, bumabalik ka na naman ba sa bisyo mo? Medina, pasensya na. Hindi na mauulit. Pangako. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Tigilan niyo na ang paghamak sa akin! Oo! Marami nga ang pinanggalingan ko! Marami rin ang ginawa ko! Ngunit ako naputik! Alag-ahon sa... Na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral.
May pangako ang bukas. Hindi ka na namin uli makakasama sa inuman, pre. Pansamantala lang, pre. Gusto ko lang pagbigyan si Mrs. Alam mo na, ayoko magalit siya. Oo na, naintindihan ko na. Ako na lang ang magsasabi sa barkada. Ay, nako. Kumbinsan talaga yung pag-ibig istorbo sa barkada. Masaya naman, pare. Lalo pag ang natagpuan mo ay katulad ni Medina. Oh, heto ang 2 unique toothpaste, Itay. Olga, subukan yung gamitin yan. Makikita nyo, mahusay yan. Oo, anak. Salamat. Try ko nga ito sa pamilya ko. Salamat, Medi, ha? Walang anuman. May itatanong nga pala ako, Olga. Nakikita mo pa ba si Miguel dun sa umpukan ng mga inuman sa lugar nyo? Parang hindi ko na nga siya nakikita nakikipag-inuman dun sa lugar namin, Medi. Sabi ko naman sa'yo nagkataon lang yung nakita mo noon, Olga. Mabuti na rin yung naagapan mong paalalahanan si Miguel. Kaysa naman mahulog siya uli sa pakikipagbarkada. Oo nga naman. Si Aling Lori nga pala. Ano ba? Galit pa rin ba sa inyo? Ay, hindi na muna namin siya iniisip ni Miguel. Sabi nga niya, hayaan na lang muna naming lumipas ang ilang panahon hanggang sa kusang mawala ang galit sa amin ni Inay Loring. Ewan ko. Paano mawawala ang galit nun? Matapobre ang babaeng yun. Samantalang mahirap din naman tulad natin. Tay. Isa pa, galit siya sa akin. Mang Bebong, bakit naman po galit sa inyo si Aling Loring? Oh, heto ng kape mo, Miguel. Uy, salamat, Medi. Teka. Sarap mo talagang magtimpla ng kape, mahal. Binola mo pa ako. Uy, hindi bola yun, ha? Miguel! Hindi na! Miguel! Si Monching yata Oo yun. nga. Parang natataranta. Yeah. Bakit kaya? Tara! Tumuloy ka na, Monching! Hindi nakakandado yung pinto. Hindi na! Miguel! Bakit, Monching? Ano bang nangyari sa'yo? Sa akin wala. Pero sa tricycle na inilalabas mo meron. Bakit? Anong nangyari? Ay, inararo ng truck yung tricycle. Habang nakaparada sa labas ng bahay ng operator mo. Yun. Diyos ko! Si Mang Dodong, anong nangyari? Hindi naman nasaktan. Nasa loob pa naman siya ng bahay ng mangyaring aksidente. Pero yung tricycle, wasak. Kumusta ang paghahanap ng mailalabas na tricycle ni Miguel, anak? Hindi pa nga rin ho siya nakakakita ng maipapasada niya, Itay. Doon sa pinapasukang pabrika ng kuya ko, bakante sana eh. Kaso ang problema, paano may papasok doon si Miguel? Hindi naman siya nakatapos ng high school. Oo nga Kaya ngayon, gipit talaga kami. Kung may sobrang pera lang sana ako, tutulungan kita, anak. Ang kaso halos kulang pa sa akin ang pensyon na tinatanggap ko. Gusto ko nang tumanggap ng labada para may pera kami kahit papano. Ay, teka, matutulungan kita dyan. Ha? Sina Jenny kasi, nabanggit sa akin na naghahanap sila ng maglalabada at magpaplantsa para sa kanila. Talaga?
Si Jenny, yung kasama mo dati sa trabaho? Oo, siya nga. At walang iba. O ano, gusto mo? Sasabihin ko na sa kanya para hindi na siya maghanap pa ng iba. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pumayag ka na pala. Hindi ka ba lang nagsabi sa akin? Ay, pasensya na, Miguel. Nagpasya ako agad. Madalian kasi yung paghahanap ni na Jenny eh. Sayang naman ang trabaho, kaya pumayag na ako. Ano pa bang magagawa ko? Nandiyan na yan. Isa pa, wala talaga akong kahit ngayon eh. Pero kapag may trabaho na ako, ha? Hindi ka na magtatrabaho sa iba. Oo, mahal. At huwag ka mag-alala. Kahit nagtatrabaho na ako, hindi ko pababayaan ang obligasyon ko sa inyo ng anak natin. Nahihiya ako sa'yo, Medina. Akong lalaki pero wala akong magawa ngayon para sa atin. Miguel, ang mag-asawa dapat nagtutulungan. Kung wala kang magawa sa ngayon, hayaan mong tulungan naman kita. Aling Luring, sasakay ho ba kayo ng tricycle? May narito ako sa terminal nyo, di ba? O di sasakay ako. Si Aling Luring naman. Inis na naman. Babalitaan ko sana kayo tungkol kina Miguel. O bakit? Anong balita sa Suwail na yon? Wala ho siyang kayod ngayon eh. Ilang linggo na ho. At si Medina ngayon ang nagtatrabaho para sa kanila. Pumasok ho siyang labandera at planchadora. Ay, mabuti nga sa kanila. Maghirap sila. Aling Luring, Ay kung hindi pinakasalan ni Miguel yung babaeng putik na napatay gutom, hindi siya maghihirap. bakit ho ba galit na galit kayo kay Medina? Mabait naman yung tao. Ay nako, Monching, alam mong dahilan. Sa beer house siya nagtatrabaho nun. Pero servidora lang naman ho siya ron. O hindi natin alam kung anong tunay niyang ginagawa doon para kumita. Yung anak ko lang eh. Nagpauto sa babaeng yon. Pero ako, hindi ako mauuto ng Medina na yon. Kaya hindi ko siya matatanggap na manugang kahit kailan dahil isa siyang potek. Hindi ho ba kayo naaawa sa kanila? Ha? O sa inyong apo? Ay, hindi! Ang gusto ko nga, gumapang sila sa lupa. Narinig kong sinasabi ng biyanan mo habang nasa terminal kami, Medi. Ang sakit naman yung magsalita. Hinahangad pa niyang gumapang kami sa lupa. Nainis nga rin ako eh. Gusto ko nang lapitan. Naku, pinigil lang ako ng nanay ko eh. Kahit naman naging silbidora ako sa beer house nun, hindi ako nagpakasama. Iningat ako sarili ko. Napilitan lang naman ako pumasok nun para maipagamot si Itay. Alam ko naman yun eh. Pero makitid ang utak ng binan mo. Tsaka, siguro dahil na rin yun sa kinuwento sa atin ni Mang Bebong. Anong balak mo? Sasabihin mo ba yan kay Miguel? Hindi na. Hindi na, Olga. Ayaw pang dagdagan ng problema niya. Sasarilinin ko na lang ito. At ngayon,
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano ba yan? Ang init. Ating gabi na eh. Ang init pa rin. Oh, hindi tuloy ako makatulog. Gusto ko pa namang makapagpahinga na dahil sumusumpong yung rayuma. Ay? Ano raw yun? Nako, may sunog daw. Isang kaya yun. Ay nako, ang mga gamit ko. Paano ko ito ilalabas na mag-isa? Hindi ko ito kaya. Miguel, anak, nasunog ang bahay natin. Wala akong nailigtas. Mabilis yung naging pagkalat ng apoy. Nabalitaan ko nangyari sa inyo. Kaya nga nagpunta ka agad ako rito. Mas mahirap pa ako kaysa daga. Dito na ako mababalagi sa evacuation center. Hindi ko kayo pababayaan, Nay. Tutulungan ko kayo. Oh, saan ka galing, mahal? Bigla ka na lang umalis kanina. May natanggap kasi ako masamang balita, mahal. Ha? Ano yun? Nagkaroon ng sunog kinainay Oh, at nadama yung bahay namin. Diyos ko. Kumusta si inay? Pinuntahan ko sa evacuation center. Alam mo, mahal, awang-awa ako sa nanay ko. Kaya gusto ko sanang sabihin sa'yo na dito muna natin siya patuloyin. Ano? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Tigilan niyo na ang paghamak sa akin! Oo! Marumi nga ang pinanggalingan ko! Marumi rin ang ginawa ko! Ngunit ako naputik! Alag-ahon sa inyo sa Ito natitira? Yung biyanan mo, Medina? Oo, Olga. Wala naman kasi siyang ibang matutuluyan. Tsaka kawawa naman kung pababayaan namin siya ni Miguel. Sa sarili mo, hindi ka naawa. Diyos ko, alam mo naman kontra si matandang yun. Baka naman magbago na siya sa pagkakataong to. Ay, sana nga. Nang hindi ka naman parang kumuha ng batong ipinupukpok sa sarili mong ulo. Ito naman. Ay nako, wag na nga si Inay Loring ang pag-usapan natin. Ay, natry mo na ba yung unique toothpaste? Ay, oo. Tama ka. Maganda nga sa bibig. Sabi ko sa'yo eh. At bilang ganti ko naman sa maganda mong referral, dinalhan kita nitong Starwax Floor Wax. Nasubukan ng gamitin ito. Kaya ibinili na rin kita. Huli ka na, Olga. Ha? Matagal na akong gumagamit ng Starwax Floor Wax. Nagulat ako na makita ko rito kanina si Loring. Dito na po namin siya pinatuloy. Nung masunog po yung bahay niya, Tay. Binati po ba kayo? Hindi. Parang ang walang narinig.
Hindi ako pinagbuksan ng pintuan, kaya tinawag kita. Ganun po ba? Eh ikaw, kinakausap ka ba niya? Hindi pa rin ho. Pero magkakausap din po kami. Hiniwala ako dun. Lalo na ngayong magkasama na kami sa isang bahay. Anak, nag-aalala ako sa iyo. Baka magbunga ng malaking problema ang pagpayag mong tumira dito ang biyanan mo. Huwag naman po sana. Gusto ko pong mapagbigyan ng asawa ko sa pakiusap niya. Kaya sinunod ko siya. Nay, kanina pa raw kayo hindi kumakain, sabi ni Medina. Eh, paano hindi ko gusto iluto ng asawa mo? Walang lasa yung kanyang gulay. Ang tigas-tigas pa. Pati kanin hilaw. Hindi naman ho ah. Ikaw naman kasi. Sobrang ka nang nabola ng babaeng yun. Kaya pati ang dila mo, oh. Hindi na marunong lumasa. Nay, hinaan niyo naman yung boses niyo. Baka marinig kayo. Ay, mabuti nga. Hindi naman ako natatakot sa kanya. Eh, dapat lang niyang malaman, wala siyang kwentang magluto. At talagang hindi siya bagay sa'yo. Miguel, ibili mo na lang ng ibang ulam si inay. Pero wala na tayong pera. Ay, meron pa akong pera dito. Eto. Nay, pasensya na ho kung hindi niyo nagustuhan ng luto ko. Alam mo, paring Monching, nahihiya talaga ako sa asawa ko eh. Alam mo, kanina may ginawa na naman siya eh. Inusog ba naman sa sampayan yung mga damit ng asawa ko? E tuyo na mga yun. Ayun, nabasa. Sinadya niya kasing idikit sa mga basa. Hirap yan, Miguel. Parang naghahanap ng away si Aling Luring. Buti na lang ka mo, mahaba ang pasensya ng asawa ko. Ang tanong, pare, Hmm. hanggang kailan kaya siya makapagpapasensya? Hindi ko alam eh. Ano nga natin pag-usapan yan? Di ako makapag-relax eh. Uminom na lang tayo. Ma. Sige. Pero, huli na lang, pare, ha? Paano kung magkabangga si Medina at ang nanay mo? Ano? Ano gagawin mo? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Magandang hapon po, Aling Luring. Ah, Nariyan po ba si Medina? ay, umalis kanina. Di ko nga alam kung saan nagpunta yun eh. Pwede po bang hintayin ko na lang po dito? Bahala ka. Di ko naman bahay ito. Bakit naglilinis po kayo? Eh, paano yung kaibigan mo? Napakaburara. Hindi marunong mamahay. Sarili lang niya yung alam niyang linisin. Po? Eh, pati nga yung anak niya namamaho. Ay, hindi ko na nga kinakarga. At saka bakit ko naman kakargahin yon? Hindi ko naman alam kung apo ko nga talaga yon. Aling Luring! O bakit? Ay, totoo naman eh. Nagtrabaho siya nun sa beer house. O, anong malay ko? Kung nasa lisihan ng kung sinong impacto yung anak ko.
Tulog na tulog si Miguel. Kasi naman lasing na lasing siya kanina nang dumating. Oh, Miguel. Bakit ganun? Bakit binabalikan mo ang bisyo mong paglalasing? Ngayong pa nanarito ang nanay mo. At marami akong tinitiis dahil sa kanya. Bakit parang tinatagtagan mo pa ang bigat na nararamdaman ko? Tama na, anak. Tama na. Nag-aalala na sa'yo si nanay eh. Bakit kaya ganun? Bakit ayaw bumaba ang lagnat ng anak ko? Pinapainom ko naman siya ng gamot sa lagnat. Ay, ano ba yan? Nay? Hindi mo ba kaya patahanin yung tatang niya? Nakakairita eh. Nakakabuisit, ang ingay-ingay. Pasensya na ho. May sakit ho kasi ang apo nyo. Ha? Huwag mo ang sinasabing apo ko yan. Hindi ako nakatitiyakan, no? Nay, kahit minsan hindi ko po niloko si Miguel. Anak po niyang batang to. Natural! Hindi mo aminin. Eh, baho mo yun eh. Nako, makalabas na nga lang dito at nakukonsumi ako. Napakasakit niyo magsalita, Nay. Kailan niyo ba ako matatanggap? Ang anak ko, tumigil na sa pag-iyak. Teka, mabuti pa. Ah, Diyos ko! Ha? Tumitiri ka mata ng anak ko! Ha? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat sa pinahiram mong pera sa akin, Olga. Dahil doon, ginagamot na ngayon ng anak ko. Walang ano man yun. Eh ano raw ba ang sakit ng inaanak ko? May tigdas siya. Pero maayos na ngayon ang lagay niya. Ay, salamat naman. Eh, si Miguel nga pala, nasaan? Hindi ko nga alam eh. Tinatawagan ko na siya sa cellphone pero hindi ko naman makontak. Hindi rin sinasagot ang mga text ko. Pabira namang lalaki yun. Na-hospital ni anak niya. Hindi pa niya alam. Eh, sino bantay doon kay JR? Nakisuyo muna ako sa nurse na naroon. Sabi ko, uuwi lang ako sandali. Eh, si Miguel ba? Naghahanap pa ng trabaho? Hindi na nga eh. Kaya tuloy, ang dami ko ng utang. Sabi nga sa akin ni Jenny, bumalik na lang daw ako sa pagsisilbi sa beer house. Ano? Para mas kumita ako ng maayos. Ano ko? Pag ginawa mo yun, lalo ka nga hamakin ng biyanan mong mata pobre, pero pobre naman. Pero paano kami mabubuhay pag ganito? Ano, Miguel? Pinayagan mo siyang bumalik sa beer house? Kasi ho, Nay, Sus! wala akong mahanap na trabaho. Hindi naman kasi sa mga gastusin ang kinikita niya sa pagiging labandera at saka planchadora. Kaya pumayag na lang akong bumalik sa doon. Ang sabihin mo, ay talagang hinahanap ng katawan niyang lugar na yun. Ay di naman siya disente. Kung bakit naman kasi pinakasalan mo pa ang potik na babaeng yon. Ay malamang niyan, gawin kang pendeho. Hindi naman po mangyayari yun. Dahil mahal ako ng asawa ko. Ay, ewan ko sa'yo. Tanga ka talaga. Tanga!
Mahal, aalis muna ako. Saan ka pupunta? Nagpapasama si Monching eh. Babalik din kagad ako. Babalik. Chuck, inuman na naman yan. Miguel, hindi pa pwedeng iwan mo na yung paglalasing? Nagawa mo na naman yan nun eh. Ano ka ba? Binabantayan ko naman ang anak natin pag wala ka. Pero sana naman, pag narito ka, hayaan mo naman ako maglibang. Miguel! Ka na nga! Nagbago ka na, Miguel. Hindi mo na pinahahalagahan ang mga sinasabi ko sa'yo. Uy, salamat sa mga dilatang ibinigay mo, Olga, ha? Okay lang. Marami naman kami niyan eh. Dumating kasi ang kuya ko galing Dubai Ah, at maraming talaga? dala niyan. Kaya binigyan na kita. Naku, salamat uli, ha? Wala yun. Uy, kumusta na nga pala yung trabaho mo? Ayun. Dahil doon kahit papano'y nahuhulugan ko mga utang ko at naibibigay kong pangangailangan ng anak namin. Talagang hindi na naghanap ng trabaho si Miguel. Nawili na. Ay, sandali lang, Olga, ha? Sige. May tumatawag sa cellphone ko. Hello? Oh, ako nga po. Sino po sila? Ano po? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Tigilan niyo na ang paghamak sa akin! Oo! Marami nga ang pinanggalingan ko! Marami rin ang ginawa ko! Ngunit ako na putek! Alag-ahon sa inyo sa pagkalugmo! May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Ang asawa ko! Bakit, Medina? Sino ba kausap mo sa cellphone? Ano nangyari kay Miguel? Pulis! Ha? Pulis yung tumawag, Olga. Ano? Sabi niya, na-disgrasya daw si na Miguel. Oh my God! Olga, kailangan kong puntahan si Miguel sa ospital na sinabi ng pulis na tumawag. Sige na, puntahan mo na! Pero si JR wala magbabantay sa kanya. Hindi siya asikasuhin ni Inay Lorraine. Sige na. Ako na ang bahala sa bata. Sige na, lumakad ka na! Ano? Nala-aksidente ang anak ko? Opo. Nako. Kaya nga po, nagmamadaling umalis ang kaibigan ko. Pupuntahan si Miguel sa ospital. Walang yung babaeng yun. Ho? Na-disgrasya ng anak ko.
Hindi man lang sinabi sa akin. Ano na kalagayan ni Miguel ko, Olga? Hindi ko nga ho alam eh. Kaya nga po pupuntahan na nga po ni Medina eh. Dito talagang babaeng yun. Oo? Hindi man lang ako sinabihan. Ako ang nanay ni Miguel. Naku eh, huwag niyo na ho siyang sisihin. Natataranta na nga ho yung tao. Ay, saan ko ba nailagay yung binili kong smart dishwashing? Para mahugasan ko na ang mga baso at pinggan di. Nako, teka. Baka naiwan ko sa binilhan ko Ay, nako, hindi pala. Ito pala, ito. Mahalaga ito Dahil pag smart dishwashing ang gamit ko, tipid sa tubig. Madali kasi ito makatanggal ng sabon. Naku, may tumatawag sa cellphone ko Masagot nga. Bago ako maghugas ng mga pinggan. Hello? Tay! Medina, bakit ka umiiyak? Tay, puntahan niyo naman po ako dito sa ospital. Ha? Ano? Na-ospital ka? Saang ospital ka naroon, anak? Anong sabi ng doktor, anak? Ano na ang kalagayan ng asawa mo? Kailangan daw pong operahan ng mga mata ng asawa ko para wag siyang mabulag. Ano? 100,000 piso raw po ang magagastos dun. Diyos ko, mabagin. Saan ka kukuha ng ganong kalaking halaga? Hindi ko alam, Tay. Pero hindi ko po maaaring pabayaan si Miguel. Kung ba't naman kasi sumama pa siya sa kaibigan niyang yun O ayan tuloy, nang mabangga ang sasakyan ng barkada niya, siya ang mas napinsala. Dahil siya nga po ang nagmamaneho. Tay, dumito muna po kayo. Aalis lang po ako sandali. Saan ka pupunta? Kailangan makagawa po ako ng paraan para sa perang kailangan ni Miguel. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Naipa-opera mo na si Miguel? Oo, Olga. Nakakuha na ako ng pera. Pero, saan ka kumuha? Hindi na importante yun. Ang mahalaga, hindi mabubulag ang asawa ko. Medi, magtapat ka. Saan ka kumuha ng pera? Saan? Bebong, Loring, inooperahan na si Miguel. Nakahanap na ng pera si Medina para sa operasyon sa mga mata ng anak mo. walang yang anak mo. Kay Olga pa ako nagtanong tungkol sa nangyari sa anak ko. Huwag kang magalit. Siguro kaya kanya nakakalimutan dahil sa pagkataranta. Isa pa, hindi mo naman siya kinakausap ng maayos. Ang sabihin mo, nagmana ng kawalang yaan sa'yo ang anak mo. Loring, wala akong kasalanan sa'yo. Dahil sa kapabayaan mo, namatay ang asawa ko. Naghirap kami. At kaya hindi na nakatapos na mag-aaral si Miguel. Hindi ko kasalanan yun. Aksidente yun. Nasunog ang pabrikang pinapasukan namin. At hindi ko alam kung nasaan ang asawa mo ng mga sandaling yun. Kaya hindi ko siya naisama sa paglabas ko. Kailan mo ba mauunawaan yun? Basta, hindi na mawawala ang galit ko sa'yo. Pati doon sa anak mong puti, hindi na. Loring,
Hindi lang naman kayong nahirapan. Maging kami. Dahil sa pagkasunog ng mukha ko sa aksidenteng yon, hindi na ako nagkaroon pa ng trabaho. Kaya hindi rin nakatapos ng pag-aaral ng anak ko. Paano mo ba maiintindihan yun? Kumusta ka na, Miguel? Maayos ng pakiramdam ko, Medi. Hindi na rin masakit ng mga mata ko. Matapos ang naging operasyon sa akin. Mabuti naman. Konting panahon na lang, maiuwi na kita. Patawarin mo sana ako kung nangyari ito. Kung nakinig ako sa iyo, sana hindi ko sasapitin ang aksidente yun. Namunti ko na ikabulag. Tapos na yun. Kalimutan na natin. Pero sana lang maging aral sa iyo ang pangyayaring to. Oo, Medina. Paglabas ko rito, ipinapangako ko, isang bagong Miguel na makakasama niyo ng ating anak. Miguel, pakatatandaan mo lang sana. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. At hindi yun magbabago. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ibig mong sabihin, hindi pala kayo nag-uusap ng biyanan mo? Oo, Olga, ganun na nga. Ayoko siyang kausapin. Lalo na dahil inaway niya si Itay. Patuloy na niya sinisisi sa isang pangyayaring wala naman siyang kinalaman. Medi, alam ba ni Mang Bebong ang ginawa mo para magkapera? Oo. Hindi ko kaya maglihim kay Itay. At anong sabi niya? Nagalit ba? Hindi. Sabi niya, nauunawaan daw niya ako. Ganun daw talaga pag mahal mong isang tao. Magagawa mo kahit ano para sa kanyang kapakanan. At nagpapasalamat ako sa tatay ko dahil hindi niya ako sinumbatan. Miguel, ay natutuwa ako. Narito ka na uli, anak. Ako rin po, Inay. At salamat sa asawa ko. Dahil sa kanya, hindi ako nabulag. Malditang babaeng yon. Inilihim niya sa akin ang tungkol sa nangyari sa iyo. Nay, wag na po kayong magalit sa kanya. Umiwas lang siya na lalong madagdagan ang problema kapag nalaman niyo ang lahat. Huwag mo nang kampihan ang walang kwentang babaeng yon. Dapat nga, iwan mo na siya. Para hindi na malasin ang buhay mo. Marumi siya, anak. Marumi! Nay Loring? Bakit niyo inarangan ang daraanan ko? Dahil ngayon kita sisingilin. Ang tagal ko nagtimpi sa ospital, maldita ka! Sinampal niyo ako. Bakit mo nilihim sa akin ang nangyari sa anak ko, ha? Bakit mo ako tinanggalan ng karapatan sa kanya? Hindi po totoo yun. Iniwasan ko lang na may masamang mangyari sa inyo pag nalaman niyo ang lahat. Hindi
Hindi ako naniniwala sa iyo. Ang sabihin mo, gusto mo akong gantihan. Alam ng Diyos na hindi totoo yan. At saka wag mo akong tumaging inay. Isa kang putik! Marumi! At saan mo kinuha ang salaping ginamit sa operasyon ni Miguel, ha? Sa putik kang pinanggalingan mo? Tigilan niyo ang paghamak sa akin. Oo! Marumi nga ang pinanggalingan ko. Marumi ang ginawa ko. Ngunit ako na putik ang nag-ahon sa inyo sa pagkalugmo. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Tigilan niyo na ang paghamak sa akin. Oo! Marumi nga ang pinanggalingan ko. Marumi rin ang ginawa ko. Ngunit ako na putik ang nag-ahon sa inyo sa pagkalugmo. Anong nangyari? Bakit nag-away kayo ni Inay? Sobra ng paghamak niya sa akin. Sobra na. Medina, narinig ko mga sinabi ko. Oo. Totoo ang sinabi ko. Marumi ang pinanggalingan ko. Sa beer house ako nakapagtrabaho. Para maipagamot sana ang nasunog na mukha ng tatay ko. Pero kahit doon ako nagtrabaho, iningatan ko sarili ko. Alam ko. Alam ko yun. Pero, may dapat kang malaman. Medina, Dahil sa pagkaka-aksidente mo, napilitan akong gawin ang isang maruming bagay. Sumama ako ng 2 ulit sa isang mayamang customer sa beer house Medina, na matagal lang may gusto sa akin. Miguel, ginawa ko yun para maipagamot ka. Naging marumi ako dahil sa pagmamahal ko sa iyo. oh Diyos ko. Tama na yan, anak. Magang-magana ang mga mata mo sa kaiiyak. Bakit kailangan mangyari sa buhay namin ni Miguel ang ganito? Bakit kailangan masira ang pagmamahala namin? Pinaalis ka ba niya? Hindi po. Pero hinayaan niya ang pag-alis ko. O, baka naman naguguluhan lamang siya. Pero hindi ibig sabihin nun na makikipaghiwalay na siya sa iyo. Anak, huwag mong basta isuko ang pagmamahal na ipinaglaban ninyo. Oo, nagkamali ang aking manugang. At dahil doon, nadisgrasya siya, na dahilan para magkamali ka rin.
Pero maaari pa ninyong ituwid ang lahat, anak. Kung magkakaunawaan lamang kayo. Ang sarap talagang maligo gamit ang Shield Bath Soap. Malinis na malinis ang pakiramdam ko sa katawan ko. Ay, may tumatawag sa cellphone ko. Si Miguel. Bakit kaya? Hello? Miguel, napatawag ka. Olga, itatanong ko lang sana kung nandiyan si Medina. Ha? Kaninang umaga pa kasi siya wala rito. Ano? Teka, wala siya dito, Miguel. Nung makalawa pa kami huling nagkita. Bakit ba siya umalis? Ano nangyari? Nagtalo sila ng matindi ni Inay. At ipinagtapat niya na rin sa akin ang kanyang ginawa. Ha? Alam mo na? Alam mo rin yun? Huli na nung malaman ko, Miguel. Naoperahan ka na. Galit ka ba sa kaibigan ko? Nawala na bang pagmamahal mo sa kanya? Gusto ko siyang makita at makausap, Olga. Teka, baka naman naruroon siya kinamang bebong. Anak, narito asawa mo. Po, Medina? Mag-usap kayong mabuti. Diyan muna kayo. Bakit hindi ka na bumalik sa bahay? Nag-alala ako mabuti sa'yo. inaalala mo pa rin ako. Oo. Dahil hindi nagbabago ang damdamin ko sa iyo. Sa kabila ng mga pinagtapat mo. Miguel, Maniwala ka sa akin, Medina. Mahal pa rin kita. Kahit ano pa ang ginawa mo. Miguel, Medina. salamat. Akala ko tuluyan ng masisira ang pagmamahalan natin. Hindi. Hindi ako papayag na magyayari yun. Mananatili tayo pagkasama sa habang buhay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Yun ang nangyari, Olga. Masaya ako para sa'yo, Medina. Tama si Itay. Hindi ako dapat mawalan ng pag-asa. Si Aling Loring. Ano, nag-usap na ba kayo? Mula nang dumating ako dito, hindi pa. Hinahayaan muna namin siya ni Miguel. Olga, sige, tawagan na lang kita uli ha. May dumating. Sige, okay. Okay, sige, bye. Bye. Sino kaya tong kumakatok? Bubuksan ko na nga. Sino? Ikaw? Paano mo nalaman dito? Hinanap kita, Medina. Tapos na ang obligasyon ko sa'yo. Ano pang kailangan mo? Sa maniwala ka't sa hindi. Mula noon, lalo kitang binakal. Sumama ka na lang sa akin. Iwan mo na ang asawa mo. Naiintindihan mo bang sinasabi mo? Nahihibang ka na! Mahal kita, Medina.
Ako na lang ang mahalin mo. Hindi ka maghihirap sa piling ko. Umalis ka na. Ba- ba- Hindi ako sasama sa'yo. Ang asawa ko lang ang mahal ko. Kung hindi ka sasama sa akin, hindi ka na rin pakikinabangan ng asawa mo. Baril! May baril ka! Ngayon mamili ka. Ako o ang asawa mo? Kahit patayin mo pa ako, hindi ako sasama sa'yo. Kinagalit mo talaga ako, Medina. Medina! Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Oh, Diyos ko. Nakikiusap po ako sa iyo. Iligtas mo po ang asawa ko. Ayoko siyang mawala sa akin. Gusto kong masuklian. Kanyang dakilang pagmamahal. Pakiusap po, Diyos ko. Iligtas mo si Medina. Kailangan po namin siya. Nag-aming anak. Miguel, anak, Nay, sinundan kita rito sa chapel ng ospital. Dahil gusto ko ring ipagdasal ang kaligtasan ng aking manugang. Nay. Oo, anak. Nakita ko na ang dakilang pagmamahal sa iyo ni Medina. At dahil doon, gusto ko nang alisin ang galit sa aking puso. Mahal, kumusta ng pakiramdam mo? Medyo masakit pang sugat ko, Miguel. Konting tiis na lang. Gagaling din yan. Si Alexander. Anong nangyari sa kanya? Nakakulong na siya, Medina. Mabilis siyang nahuli ng mga pulis. Luring, narito kayo. Oo, Medina. Kasama namin ni Tatay Bebong si Inay. Nananalangin para sa kaligtasan mo. Mahal ko. At dininig kami ng Diyos. Medina, patawarin mo sana ako sa lahat ng mga kasalanan ko sa iyo. Patawad, anak. Sana isama niyo ako sa inyong pagsisimula. Opo, Inay. Talagang isasama po namin kayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Gusto ko sanang humingi rin ng tawad sa iyo, Malaing Bebong. Sa lahat ng mga
masasamang nagawa at sinabi ko sa iyo. Kinalimutan ko na yung balae. Mula nung magpakasal ang ating mga anak. Uy, salamat. Ngayon, mas magaan na ang aking kalooban. O edi, dalawa na tayo mag-aalaga sa ating apo, balae. Ay, oo naman, balay. Wow, Medi, tumaba ka. Si Nainay at Miguel kasi, pinapakain ako ng marami. Oy, alam mo, may trabaho na si Miguel. Uy, talaga? Di mabuti naman. Saan? Kinuha siyang tauhan sa grocery ng kaibigan ni Itay. Mukhang tuloy-tuloy ng pagliwanag ng bukas mo, best friend. Mahal, ano? Nagustuhan mo ba yung dala kong bulaklak? Siyempre naman, mahal. Galing yata sa'yo. Talaga, ha? Salamat, mahal. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Dahil sa pagiging mabuting asawa mo sa akin. At dahil din sa'yo, nanatiling buo ang ating pamilya. Salamat din sa pangunawa. Alam mo, pagkatapos ng lahat ng mga nangyari sa atin, naniniwala na ako na may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.